I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ay nako. Oh, tingnan nyo itong mga Duterte mga kababayan. Lahat po sinisi kay Pangulong Marcos Jr. yung sa nangyari sa kanyang ama, 'di ba? Pero mga kababayan, hindi ba naisip ng mga Duterte family kung paano nila inaalipusta ang Pangulo, sinisiraan, binabastos, winalinghiya o pinagbintangan sa social media, kung ano-anong masasakit na salita. Lahat 'yun natanggap ni Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Tapos may gana pa silang sasabihin na na walang kwentang Pangulo, isinuko daw yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Sino bang nagsampa ng kaso sa ICC? Uulitin ko. 'Di ba? Si dating Senator Trillanes, wala pa si PBBM 2017. Sinisisi, no? Kay Pangulong Marcos Jr. Labag daw sa sa batas ng Pilipinas na hindi na raw tayo member ng ICC. Tama po 'yon, hindi na po tayo member. Bakit? Nakipagtulungan ba si Pangulong Marcos Jr. Na mag-imbestiga? Pinayagan niya ba na mag-imbestiga ang ICC dito? Pinayagan niya ba? Nakipagtulungan ba ang kapulisan natin para imbestigahan ang war on drugs ni Digong? Hindi, di ba? Kasi sinabi ni Pangulong Marcos Jr. 'yon, pangako niya po 'yon. Tinupad niya po, hindi po nakipagtulungan ang gobyerno. Walang pakialam ang gobyerno, even the PNP spokesperson General Fajardo, hindi makipagtulungan sa ICC. Malinaw po 'yun mga kababayan, hindi na natin pwedeng i-explain mula paa hanggat dulo. Simpleng lang, paliwanag lang. Wala na tayong karapatan sa ICC. Ang tanging karapatan lang po natin yung obligasyon natin sa Interpol. Yun lang po yun, wala na po ang iba. 'Di ba? Pero pinipilit nila. Nakasalanan ni PBBM yung nangyari. Wow, grabe, ang tindi. Kahit pinagmumura nyo ang Pangulo, pero wala kayong narinig tungkol sa kanya. Tahimik lang. Wala siyang paki kasi manhid na si Pangulong Marcos Jr. yan. Remember, mga kababayan, dekada na sinisiraan ng Marcoses. Mas matindi pa nga eh. Pero nangyari, hindi nyo naman sila napakulong, wala naman mapatunayan, di ba? Kasi sumusunod din naman sila sa batas. Rule of law. So dahil dito guys, nanggagali ito si Basti kay PBBM, pinagmumura, no? Kung ano-anong pinagsasabi niya sa social media. Sabi dito ng balita. Sabi ng balita, hindi napigilan ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte na makapagbitaw ng mura laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ay sus, ilang taon na yan pinagmumura mo ang Pangulo. Pinagmumura nyo ang Pangulo. Hindi kayo tumitigil-tigil. Tapos gusto nyo ngayon pipigilan niya ang ICC. Paano yung masasabi mapipigilan niya yun? Nag-ask nga ang Interpol para areston si Digong. Ayun, doon lang naman tayo may may pakialam. Sa Interpol. The rest wala na. Wala na tayong pakialam sa ICC dahil hindi na tayo member. Tuloy. Kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan. Ayun. Yun na lagi ang sinusumbat nila guys. Pero hindi nila naintindihan kung ano yung totoo. Yan pangako ni Digong. Uulitin natin. Pangako ni Digong yan yung pumunta sa Ilocos Norte. Naipalibing niya ang dating Pangulong Marcos Sr. pag nakaupo siya at naaayon niyan sa utos ng korte. Ay wow, grabe ito talaga si Basti. Laging yun ang sinusumbat. Oy, walang utang na si Pangulong Marcos Jr. sa inyo. Mismo ang tatay mo na sinasabi niya. Walang utang ang mga Marcos sa inyo, walang utang na loob. Ang kapalit po 'yon. Sa sa kagustuhan ni Digong na maipalibing ang dating Pangulo is kung ano po yung sinabi ng batas. Kaya amanos lang. Basti tato. Sa sinasabi mo sa nagap na programa para sa 88th araw ng Davao kahapon ng Linggo, March 16. Actually, yung mga nagrarally dyan, hindi lahat po yan Duterte.
Di ba? Dahil maraming Marcos Linis yan. Yan po ang sinabi niya. Ito pa. Ayan o, Mayor Baste, pinagtigil ng Murat PBBM dahil sa mga tatay nila ay ano kasalanan ni Pangulong Marcos Jr.? Ha? Oh. Bakit? Brutal ba ang war on drugs ni PBBM? Hindi Yung papa mo, brutal, overkill. Crimes against humanity. Di ba ang charge sa kanya ng ICC? Hindi kayo naloka? Kasalanan ni Pedro Pindoco? At tapos ibibintang mo kay Jose Rizal? Ikaw naman, Baste. Ang linis-linis mo Feeling malinis ka? Akala mo malinis ka? Saan banda? Yung katawan mo nga, ang dumi-dumi, puro pato. Di ba? So dahil dito mga kababayan, dahil sa sinabi ni Baste, ang dami. Pagmura, pag-itos ka, Pangulo. Pero ang Pangulo, nananatiling disente ang dating. Very classic. Ito kasi yung ugali ng mga ito, mga askal. Di ba? Paano pa yung mga illiterate, mga kababayan? Buti pa yung mga aita sa bulot guys, talagang madisiplina sila. No? Magaling sila magsalita. So dahil dito, pakinggan yung sinabi ni Joseph Castro. May sagot siya dito kay Baste, mga kababayan. But before that, don't forget to like, hit the button bell para laging update sa aking mga upload video. Bye. And babus, God bless Philippines. Eto na. May we have the palace's reaction on Mayor Baste's statement over the weekend saying na walang utang na loob si Pangulong Marcos kasi parang nakalimutan na yung tatay niya, yung nagpaliping kay former President Marcos Sr. sa lipingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. As early as 2016, dati pa pong senador ang Pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya. At babasahin ko po ang mensahe. 2016 pa po ito na magpasalamat ang dating Senador Bongbong Marcos. And I quote, "We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture." Noon pa po sila nagpasalamat. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Tama. Ginamit mo ni dating Pangulong Duterte ang batas. Ito pinauugnay sa RA 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at sinusugan po ito ng Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation, ang AFP G-161-373 na kabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment at the libingan ng mga bayani. Ilan naman po ito ay may basihan nung isinagawa ni dating Pangulong Duterte. Ang pagpapaaresto naman po o pagsusurrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay meron din pong kaugnayan na batas at meron po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Ngayon, hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Hindi po ba ito pagtataksil? Dahil isang Chinese national ang in-appoint bilang economic advisor. Sapol Dahil ka dyan, po ba Baste. ito sa utang na loob? Tanong lang po yan. You see, Is Malacanang or Yan ang hindi gusto po ko ba kay Atty. concern Claire. ng Malacanang with what's happening in Davao considering the huge support that Davao is giving to the former president? Ang mga taga Davao po ay Pilipino rin.
Of course, tayo lang po, pati po ang palasyo, ang Pangulo, ay concern po sa nangyayari sa Davao. Pero ang tangi lamang po nating hiling ay sana po ay maging mahinahon at alamin po ang katotohanan. Yun lamang po, hindi po ba nagkaroon ng pagsasabi itong si Mayor Baste na sila daw ay i-raid yung kanilang bahay. Again, ito po ay walang katotohanan. Tinanong po natin si General Torre patungkol dyan kung mayroon pong operasyon ng pag-raid sa bahay. Kasi yun po yung sinasabi nila palagi. Can we consider this as fake news? Can be. Uunahin ba natin sila idemanda dahil nagpakalat ng ganito? Pag-aaralan. Pero, nung sinabi po ni General Torre na walang ganong operasyon, hindi po ba ang sinagawa nilang pagsasabi na may pagre-raid ay nakagulo sa isipan ng mga taga Davao City? Sana po, yung mga kababayan po natin, lahat po tayo dito ay Pilipino. Magmasid lang po muna tayo. Yun lang po ang tanging hiling natin. Okay? Sige. Ivan Mayrina, GMA News. Related question, ma'am. Yes, po. At what point does the government draw the line between free speech and inciting to some maybe rebellion or sedition or overthrow of government? Yes. Kasi ho, may mga words were uttered in those many gatherings over the weekend. Minura po ang Pangulo, may mga maanghang na salita. At what point does the government draw the line? As we can say, the President is not onion skin. Okay? Usually po, hindi po siya nadadala ng ganyan. Pero, kapag ka po, nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, which is, of course, without any tumultuous uprising, but they are encouraging people to sow hatred to the government, to the president, then we have to step up How? by filing cases, complaints. But as of the moment, there's no indication on the part of the president that he will do that. And is it a cause of concern for the president na marami, hindi lang ho Davao marami hong mga lugar sa buong bansa na nagkaroon ng similar protest actions? Hindi po natin mawawala sa kanilang damdamin. Kaya po ay normal dahil po may naging pangyayari sa kanilang malamang iniidolo at panatiko po sila ng isang leader. Hindi po natin pipigilan ang ganilang pagsasabi ng kanilang mga damdamin. Huwag lang po sigurong lalagpas na magkakaroon po ng alarma at masasabi po natin na yan po ay sedition or inciting to sedition na po. Thank you.